Sunod, dito tayo mga kababayan. Sa mga diskaya. Kita ninyo mga kababayan? Eto na. Mga kababayan. Mga diskaya. Pinangalanan na isa-isa ang mga sangkot. Nako po. Pakinggan nyo mga kababayan. Itong lahat na bibigkasin ng mga diskaya, sa pagkaintindi ko, mga manok ito ni Digong eh. Diba kung naalala ninyo mga kababayan, naalala ninyo mga kababayan, ganito yan. Sabi ng mag-asawang diskaya, hindi na daw sila makipagtulungan sa ICI. Ngayon mga kababayan, sa sobrang takot nila na makulong sila, binulgar na nila, kung sino ang mga nasa listahan nila. Ito po, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Diyos ko po. Ang mga diskaya mismo, kumanta na. Ito Tinukoy ng mag-asawang contractor na Sara at Curly Diskaya ang ilang kasalukuyan at alam nyo kung bakit nagsasalita na sila, mga kababayan? Alam nyo kung bakit binulgar ngayon ng mga diskaya kung sino ang mga nabigyan nila? Kasi gusto na nila na maging state witness. Kaso lang mga kababayan, nagmamatigas sila. Ikukulong na kasi sila. Kaya ngayong kinanta na nila kasi nagbabakasakali na gawin pa silang state witness. Ito na, mga kababayan. At dating mambabatas, gayon din ang mga dating opisyal ng pamahalaan na nakatransaksyon umano nila kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At live mula Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Victoria, isiniwalat man ng mga diskaya ang pangalan ng lahat ng sangkot sa kontrobersya. Karen, 6 na dati at kasalukuyang kongresista at 2 dating undersecretary lamang ang Ayun, may nag-comment mga kababayan. Sabi ni Mr. Aljoy, Ken, kung maka-BBM ka, sana gaya ka din ni BBM na hindi gumamit ng bad words. Alam mo, Sir Mr. Aljoy, BBM is BBM. Kent is never be BBM. Iba si Marcos Jr., iba si Kent. Yun lang po yun. na pangalanan ng mga diskaya, hindi nila nadala yung buong ledger na pinapasumite sa kanila dahil nagmamadali raw silang makabalik sa Senado at mag-testify nga dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pasado 3:00 ng hapon na makabalik sa Senado ang mag-asawang contractor na sina Sara at Pacifico Curly Diskaya. Pinayagan silang umuwi kaninang umaga para kunin ang ledger kung saan nakasaad ang kanilang transaksyon sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero ilang pahina lang ang kanilang nadala dahil sa pagmamadali. Alam nyo, sa totoo lang, ito kasing, alam nyo, yung mag-asawang diskaya, isa lang ang masasabi ko, kung magmamatigas kayo, hindi makakatulong sa inyo yung pagmamatigas ninyo. Sasabihin nyo ngayon, hindi namin masabi lahat kasi naiwan namin yung ledger. Alam nyo, gabi pa lang pinag-isipan nyo na yan. Alam nyo, bago kayo matulog kasi alam nyo na bukas may hearing na. Kakalimutan mo yung ledger? Alam nyo, kung gusto nyo talagang makatulong sa gobyerno, hindi nyo putol-putulin. Huwag nyong bitinin. Ganun lang kasimple. Kasi, sasabihin ko sa inyo, pamilyang Diskaya, mag-asawang Diskaya, Sara and Curly Diskaya. In behalf of your lawyer, kasali na yung lawyer ninyo. Isa lang masasabi ko, kahit isiwalat nyo yan lahat dyan, kahit sabihin nyo lahat yan dyan, ubusin nyo yung nasa ledger, hindi pa rin kayo maligtas
makukulong pa rin kayo. Do you think ba, tagal-tagalin ninyo, bitin-bitinin ninyo yung sinasabi ninyo, hindi kayo ikukulong, makukulong pa rin kayo. Isipin nyo na lang si Janet Napoles. Isipin nyo na lang si Janet Napoles. Diba? Kahit kasi sabihin mo, bukas, ito unang hearing, 5 lang muna. Sunod hearing, 5 ulit. Sunod hearing, 5 ulit. Pero nasa kulungan pa rin kayo. Akala niyo siguro pag putol-putulin nyo yan, hindi kayo makukulong? Makukulong pa rin kayo. Bilang konsensya na lang, Corley and Sarah. Bilang konsensya na lang sa pagnakaw ninyo ng bilyon-bilyon sa amin, na pinaghirapan namin yan. Letsogas kayong dalawang mag-asawa kayo. Isabi nyo na lahat. Diba? Kahit putol-putulin nyo yan, makukulong pa rin kayo. Mas lalong tatagal ang sentensya ninyo. Bakit? Kung sabihin nyo lahat yan, iiksi ang sentensya ninyo. Ang problema kasi inutil-util ninyo inutal-utal ninyo Hahaba ang hearing, hahaba ang sentensya. Hanggat hindi matapos at hindi nyo tuldukan yan, mananatili kayong nakakulong. Mananatili kayong may tali sa leeg. Diba? Diba, Mamirian Suzuki? Nakamura tuloy si Mamirian. Alam nyo, pag pinutol-putol nyo yan, 5 lang muna pangalanan namin ngayon. Tapos sunod hearing, ilang araw na naman antayin natin. Pangalan na naman 5. Kahit putol-putulin yun, kahit unti-untiin nyo yan, nakukulong pa rin kayo Alam nyo, nagsasayang lang kayo ng pagod. Kung isabi nyo lahat yan, pag nakulong kayo, tapos. Kasi yung mga sinasabi ninyo, yun na yung iimbestigahan. Ngayon, pag napatunayan kung sino yung pinaka-mastermind, makakalaya pa kayo. Kaya tumatagal ang kaso ninyo at tatagal kayo dyan sa kulungan. Kasi bakit? Ayaw nyo sabihin lahat. Alam nyo ba, mga diskaya, mag-asawang diskaya, with all due respect sa inyo, biktima kayo dyan Biktima kayo. Huwag niyong isipin sa sarili ninyo na kayo yung akusado, kayo yung suspect. Biktima lang kayo. Kontraktor lang kayo Ang utos ni senador at ni congressman, 100 billion. Gawin mong tulay. Ikaw to, kontraktor ka. Pero yung 100 billion, 50 billion na lang mapunta sa'yo kay pinaghatian na nila yung 25 ni congressman at ni senador. Tapos ikaw, pilitin mong gawing 100 million kahit 50 lang ang binigay sa'yo. So sino ang biktima doon? Kayo. Bakit ninyo putol-putulin at ayaw nyong sabihin kung sino ang nasa likod? Kaya tignan ninyo, kayo nakukulong, si congressman, si gobernador, si mayor, si senador, buhay na buhay, malaya. Nakakapamasyal pa sa ibang bansa. Samantalang kayo yung nagdudusa sa pangungupit nila. Hindi nyo ba alam, pag pinutol-putol nyo yan, kayo yung magigipit. Diba? Kayo yung nagigipit. Kayo yung sumasalo sa hayahay na buhay ni senador at ni congressman. Si congressman, humirit ng pondo kay senador. 100 billion. Yung 50 billion pinaghatian nilang dalawa, ito si kontraktor, 50 na lang natanggap. Pero ang gusto ni congressman at ni gobernador or ni mayor or ni senador, 100 million pa rin. Kaya yung mga project ninyo, substandard or else ghost na lang. Kasi bakit? 100 million nakalagay sa karatula, 50 million lang inabot sa inyo. O ikaw, magician ka ba? Di ba? Magician ka ba na ang 50 million, pwede mo gawing 100 million? Hindi. Bakit mo putol-putulin kung sino yung sangkot? Mas kinampihan mo pa yung mga politiko na nagnakaw ng mas malaki kaysa sa inyo. Pwede nyo namang sabihin, paano nga namin to ibuo na 100 million, 50 na lang inabot sa amin kasi pinaghatian na ni senador at ni congressman.
Kaya napilitan kaming gawing substandard or napilitan kaming hindi gawin kasi kulang ang pondo kaya ninakaw na nila. Oh, napakasimple, di ba? Pero bakit ninyo pagtakpan? Kayo tuloy ngayon ang nahihirapan. Tignan ninyo, oh, yung mga anak ninyo, mga abnormal pa, naghihirap din. Di ba? Tignan nyo si Bato nga, ayaw magpahuli sa ICC kasi hindi makita ang apo. Napakasimple. Tapos putol-putulin nyo kung sino yung sangkot. Eh di, nasa sa inyo na yan. Kayo naman ang magdusa, di ba, Ma'am Nura ni Rida? Oh, Madino Abing, di ba? Sila ang magdusa, mga diskaya. Tingnan ninyo, si Chis Escudero ang ganda ng buhay. Palipad lang sa Paris, palipad lang sa London, palipad sa Amerika. Tapos kayo, nakulong. Di ba? Tingnan nyo si Bunuan, lumipad ng Amerika. Kayo, nakulong. Kasi ayaw nyo sabihin eh. Di ba? Kung meron mang makulong dito, yung mga amo nyo, trabahante lang kayo eh. Kontraktor lang kayo. Oh, continue. Sasubmit na lang po namin sa inyo. Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Nandito po ay si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ang Yusek Bernardo na tinutukoy ni Curly ay si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kita ninyo, mga kababayan, lahat ng mga kongresista na yon kay Digong. May kay BBM ba doon? Wala. Puro kay Digong yun. Yung mga pinangalanan nila, puro yun mga kongresista noon pa sa panahon ni Digong. Walang kay Marcos doon. Pinutol-putol kasi, lahatin nyo na kasi. Yung papel na ledger na yan, ibigay nyo yan sa ombudsman. Para si ombudsman na bahala magkalkal dyan at gagawin ni Boying sa inyo, ilagay kayo sa witness protection program, wala pang gagalaw sa inyo. Si Boying na bahala niyan, ihatid nyo na sa ombudsman. Kaso pinutol-putol nyo eh. Diba? Ganun yun. Kadami-dami yung pangalanan. Yung buong ledger na yan, bigay nyo kay Boying, ibigay nyo kay PBBM. May possibility pa si PBBM, baka masabi pa ni PBBM, at least sinabi nyo yung totoo, biktima lang din naman kayo. O sige, 10 years kulong ka lang. Basta ibalik mo lang lahat yung mga nakuha mo sa bayan. O baka sakali, sabihin pa ni PBBM, sige, hindi ka na ikulong. Pero ibalik mo lahat. Pag ibalik mo lahat, absuelto. Kasi biktima lang kayo eh. At least sinabi nyo yung totoo. Alam nyo, wala namang wala namang masama sa pag-amin. Ang masama doon yung pilitin mong magsinungaling. Malay natin magbago ang isip ng Pangulo, maawa sa inyo, o biktima lang naman kayo, at least nakonsensya kayo, sinabi nyo kung sino talaga ang nasa likod. Tapos, sige, ganito, ano na lang, para matapos ito, binigay mo naman balik mo lahat ng ninakaw ninyo. Sige, absuelto na kayo. Mamuhay na kayo ng tama. Mamuhay na kayo ng tapat. Para sa sunod, aral na yan sa inyo. Tapos, tanggalan ng prangkisa. Tapos, wag nang papasukin. Yeah? Hindi yung nagtuturuan pa eh. Ayan, tignan ninyo. Kayo, ngayon, ang napapahamak, mag-asawa. Ay, kumusta na yung mga anak ninyo? Diba? Ang dami pa kasing palusot. Aminin nyo lang kasi, alam nyo sa totoo lang, kung may hawak mang kay ledger ngayon, ibigay nyo sa palasyo yan. Mag-request kayo dyan, pwede bang makaharap namin si Pangulong Bongbong Marcos? Wala namang masama doon. Si PBBM makikipagharap yan sa inyo kasi si PBBM naghahanap ng ebidensya yan. Hindi, sabi nga ni PBBM, hindi po pwede na 1, 2, 3 ebidensya lang. Yeah? Kaya kailangan,
damihan natin para hindi makalaya. Yeah? Ganun yun. Diyos ko naman. Wala eh. Ang hirap lang kasi. Utos nga yun ni Marcoleta, Sir Kent, na utay-utayin. Ginagago lang. Kaya nga, alam nyo kung bakit sinabi nilang utay-utayin yan? Para maligtas itong mga politikong DDS. Kasi pag sinabi kasing 2016 onward, kapag sinalita yan dyan, unang maiipit dyan, si Mark Villar. Si Digong. Si Bongo. Yan yung mga maiipit eh. Diba? Alam nyo si PBBM, kahit sabihin yung ganyan, kahit sabihin natin, nakakobra na ang mga diskaya ng bilyon-bilyon. Baka sabihin pa ni PBBM, sige, total, sinabi nyo naman sa amin kung sino yung mga kinukontratahan ninyo. Sinabi nyo naman sa amin kung sino yung mga politisyan na nagbibigay sa inyo ng ganyan at ninakawan. So, ibalik nyo na lang yung ninakaw nyo. Bayaran nyo na lang to. Mamuhay kayo ng panibago. Bawal ka na magkontraktor. Bawal ka nang pumasok sa gobyerno. Mamuhay ka na lang ng ayos. Diba? At least pagbigyan pa kayo ni PBBM, Diyos ko, walang masama eh. Makipagtulungan na lang kayo kay Marcos. Tigilan nyo yung kakakinig niyo kay Marcoleta. Walang mangyayari dyan. Yung buhok nga niya, peke. Yung concern pa kaya niya sa inyo, totoo. Diyos ko. Para lang kayong naglana ng putot. Alam niyo sa Bisaya, yung lana ng putot. Yung yung gawa ng langis mula sa niyog, tapos yung ginamit yung niyog, yung bulaklak pa lang. Yun yung tinatawag na naglana ng putot.